Alright, magandang araw po. Ang pag-uusapan natin ngayon, ito pong Carla Miss Wonderboy Martin bang issue. Napasalita po si Carla Miss Martin sa kanya pong official Facebook page. Ito mahaba-haba ito pag-uusapan natin. Ano ba ang opinion ko dito at basta mamaya sabihin ko sa inyo kung anong masasabi ko dito. And pag-usapan din natin si Rolando D. Rolando D nagsalita na kaya daw niyang talunin ang mga world champion sa boxing. Kahit sa Floyd Mayweather yata, karang kaya niyang talunin eh. Ako ba ay naniniwala dito o hindi? At syempre, pag-usapan natin ng walang iba kundi si John Riel Cuadro Alas Casimero. Matutuloy ba talaga ang laban? At ako po ay may hinaan ko lang meron po akong pabor sa inyo, no? Lalo na yung mga followers ko po dito sa podcast. Dito po sa podcast ko. Sana po tigilan muna natin sa pagbabash kay Casimero. Hindi pa man nangyayari yung laban, binabash nyo na. Hindi naman yata tama yan. Okay, hindi naman kasalanan ni Casimero kung sakaling hindi matuloy ang laban. Okay? So pakinggan nyo ako kasi may sasabihin ako sa inyo. At ito yung totoo kung matutuloy ba yan o hindi. Sasabihin ko sa inyo. Pagkatapos lang na mabilis na intro, please pa-share, pa-like, and pa-comment. And abangan nyo hanggang sa dulo dahil pag-usapan po natin ng maayos. Pag-usapan po natin ng tama. At syempre, pag-usapan natin ng unbiased and objective po. Pawang katotohanan lamang. Podcast Sports, the number one independent sports voice of the Philippines. Alright. Parang gusto kong pag-usapan muna si Casimero. Casimero muna tayo. John Riel Cuadro Alas Casimero. Hinaan ko lang Hinaan ko lang yung ating background audio. Alright. So, ganito yan guys. So, alam naman natin lahat na hindi kami magkasundo ni Casimero. Pero ever since, no, kahit na inaaway nila ako, I've always been fair with them sa aking pagbabalita. Minsan, syempre, may criticism, pero nasa lugar yan. Hindi ako nag-criticize before the fight. Kung ano lang yung dapat. After the fight, kung natalo, talo. Kung na-overweight, overweight. But I'm the kind of person talaga na susuporta ako sa lahat. Na walang personalan dito, trabaho lamang. At sisingit ko lang sa mga nagtatanong pa rin sa akin kung matutuloy yung laban namin ni Jason, hindi na po. Again, hindi po ako naghahamon. Ayoko po maghamon. Ako lamang po ay papalag at sa tingin ko, kaya kong labanan si Jason Casimero. Kaso ngayon, injured na ako. Hindi pa ako nag-exercise. So, wala talaga akong kondisyon. Pero just in case, welcome naman. Actually, may lakad ako. Minob ko na nga yung lakad ko sa out of the country para kay Jason eh. Minob ko na actually, Jason. Akala ko matutuloy yung laban. So, minob ko ng 1 buwan. So, sa July na lang ako mag-outside of the country. Anyway, ito 3 days ago nag-post sila. Tapos, ito yung mga post nila. And then, kita ko, kumakain siya dito kasama si, teka, lakayan natin kasama yung mayor ng Baybay, Leyte, na I think will be sponsoring their event sa June 15. So, supportahan din natin yan. And then yung timbang niya. So, unang-una, pag-usapan natin yung timbang bago yung laban. Natutuwa ako dahil nagpapakita sila na ayos na yung timbang nila at mukhang okay naman kahit papano yung katawan. But sa akin, this is not something to be happy because yung timbang niya na almost featherweight is malayo sa sa super bantamweight na target niya talaga. So again, ito medyo kritisismo but tama lang. I-explain ko lang kung bakit. Kasi kung long term po yung goal nila, dapat sa super bantamweight talaga. Kasi I think yun talaga yung division nila. Agree kayo, di ba? Yung 122, dun yung malakas siya eh. 'Di ba? So, 124 catch weight, yung usapan. So, I think makukuha nila yan. I have no doubt na makukuha nila dahil sobrang haba. Kaya naman pala ng makuha ang training or ang timbang. Basta mahaba lang yung training. Nag-gets nyo? Kaya naman pala kuhanin. Kasi
Kumbaga, sobrang haba ng training 'pag hindi mo pa nakuha yung timbang mo, eh, ewan ko na lang. So, kaya naman pala. Kaso 124 lang yung target nila, eh. So, dapat 122 na para may epekto rin sa ranking sa super bantamweight. Tapos sana may title. So, ah, I'm not sad. Hindi ko siya ibabash, pero hindi rin ito something na ipagmamalaki. Okay, kasi catch weight lang yung kukuhanin, eh. That's point. Now, number two, regarding dun sa laban niya, sa mga nagpapakalat na hindi matutuloy yung laban, hindi naman sa hindi matutuloy, delikado pa rin. Hanggang ngayon, actually baka mamaya or bukas siguro merong balita. Kasi ang nangyayari po, unang-una ibabalik ko lang, yung post po ng, kanya pong, promoter mismo, yung promoter niya na mismo nagsalita, na sabi ng promoter niya, eh, kinancel daw po nila yung ano, yung event sa Bishkek, ah, Kyrgyzstan. Ngayon parang lumalabas na hindi naman pala Middle East crisis kasi hanggang ngayon may Middle East crisis, eh. Pero tinuloy nila yung May 24 Don Jimenez versus Sano event. Yung event dun hindi na nila pa sinama si na Casimero ta's i-move nila sa June 6. Ta's ngayon yun yung kinancel nila, okey? Tapos ang itong event na 'to sa June 6 baka daw ma-postpone. Now there's problem to this, and the weird thing is inexplain ko dun sa unang video ko na, yung promoter mismo si Kokoy Kameda yung tao nag-post na mukhang may issue yung partnership, yung 3150 at Lush Bomo na nag-combine maging Psycho Lash. So apparently, and they have to explain this na yung Lush Bomo o yung may in charge sa financial at saka sa operation. Tapos si Nakoki ang in charge sa matchmaking at saka sa production. So sa boxing side itself. So, and then I don't know why they have to explain that. So yung partnership na yun supposed to give bigger fights or bigger type of events. So, which nangyari naman, but parang ngayon, ang lumalabas because hindi nila magawa yung event is there could be or allegedly a financial issue. And that's why they needed the help of Abima. And Abima and the promoters are, sa lumalabas sa balita, they're in touch with each other. Yung Abima ngayon ang magko-cover. Ang weird nito kasi bakit bakit sila nagpapa-event ng big time? And this is just a question. Kung wala pala magko-cover at ngayon pa gagawin 2 weeks before the fight. Okay, just kasi tayo dito guys, nag-iisip tayo. Hindi tayo basta-basta na nagbabash. So, and we're asking the right question. So, why is it that for a world championship, may Yabuki fight, no? Yung coverage ngayon lang gagawin. Ngayon lang. Don't they have a coverage? So maybe Abima will kind of help financially, not just with the production, or maybe may sponsor yung coverage for Abima. And that's why mangyayari. And I think mangyayari siya because sa aking pong palagay, baka mapuwersa, okay, mapuwersa itong si Koki Kameda na gawin ito because there are news that if he doesn't proceed, his license might be suspended indefinitely. So, that's an even bigger problem kasi mahihirapan siya mag-promote ngayon sa Japan lalo. Hindi na siya makakapag-promote sa Japan for a while. And hindi ko nasasabihin ito kasi ang dami na rin na vlogger na hindi masyadong maganda yung relationship niya yata sa Japan Boxing Commission. So I heard, allegedly. So, dapat tayong mga Filipino, pagbigyan natin, sana matuloy po yung boxing event. 'Di ba? Unang-una, bigyan ko kayo ng dahilan yung mga bashers ha. Bigyan ko ng dahilan yung mga followers ni Casimero. I'm sure gusto nilang mapanood, gusto nilang makita si Casimero, gusto nilang inakot si Luis Neri. Yung mga bashers, gusto nyo rin matuloy ito. Okay?
Kasi ito yung tunay na laban ni Casimero, hindi yung mga huling laban niya, na kayang-kaya naman niya, eh. Okey, so dito, at least mapapatunayan ng Casimero na may lakas pa rin siya, kahit na hindi na gano'n ka-prime si Luis Nery, may pangalan pa rin 'yan. Malakas siya at kaya niyang pabaksakin, which I believe kaya niya. Ngayon, kung basher ka o kritik ka, hintayin mo sanang mangyari. So, para at least, 'pag magsalita ka na hindi malakas, may dahilan ka kasi matalo siya ni Luis Nery. Hindi ngayon. Ta's yung timbang niya, wala rin naman tayong kumbaga nagte-training pa lang siya, eh. So, ako lang naman umaapila. Pero kung si Casimero or ako naiintindihan ko yung mga basher kasi ang bashers nga 'yan, eh. Hindi nila kailangan ng dahilan, 'no? Hindi nila kailangan ng dahilan. Kailangan lang nila ng plataporma, kailangan na lang magsalita kasi they hate you, eh. Okey, but that's not me, hindi naman ako gano'n, eh. So, I just tell the truth, okey? And I'm always supporter of the boxing industry. Kung hindi pa ako susuporta, eh, sino pa? Biruin mo isa pa, ha, yung Casimero versus Nery, ilang newspaper agency or mainstream media ang nagbalita niyan dito sa Pilipinas kung hindi dahil sa social media. Kung aalisin ko pa yung suporta ko dito kay Casimero, eh, sino pa yung mga legit na media na magko-cover dito? And I know I am legit, 'no? Kahit sasabihin ng mga tao, eh, kung umabot ka dito, baka naman puwedeng, pa-comment ng legit if you believe I'm legit. Kasi alam mo sasabihin nila konti lang yung views. Pero kung titingnan mo yung content ko, original opinion, original na balita, nag-i-interview, hindi katulad ng mga iba diyan, nangongopya lang. Uulitin lang, pati picture mo 'no, iibahin lang yung picture, gagayahin lang yung idea. So, pero mas malaki kita nila. But hindi naman dahil sa kita tayo dito. We wanna make an impact, we wanna make a true change, and we wanna help the industry na ibalita yung mga dapat ibalita at sabihin yung mga katotohanan lamang. Okay? So, 10 minutes of discussion para kay Casimero, that's for you. Casimero, suportahan natin si Casimero at hintayin natin yung laban bago natin i-bash kung sakaling matalo at 'pag nanalo, i-congratulate natin. Okay? Yung kayabangan niya sa social media, part 'yan talaga, 'no? Sa personal, iba-iba naman ang tao, eh. Okay? Pero sana, ako ang apela ko pa rin, we don't have to be friends, Casimero and Jason. We don't have to, but we just have to be professional with each other. Yun lang. Okay? So, but you can criticize me also, but that's fine. Okay, moving forward tayo. Speaking of professional, speaking of yung kay Carla Mes Martin, yung huli natin main event, medyo ano yun, eh, medyo critical, eh. Medyo may personalan na dating dun, eh. Parang yun ang dating ko, eh. Rolando D muna tayo. Rolando Gabriel D. Rolando Gabriel D. So, first of all, congratulations kay Rolando D, no? Still the bare knuckle boxing champion. And I'm so proud of this guy. Ang dami na nitong napagdahanan simula pa lang sa UFC, sa PXC, nako-cover ko na siya. So, hindi alam ng karamihan na bago ako mas nakilala sa boxing, mas nauna talaga ako makilala sa MMA kasi mas walang nagko-cover sa MMA dati at saka marami kasing mga local MMA events dati. Ngayon, iilan na lang at siyempre gusto natin i-cover kaso nahatak talaga tayo ng boxing at siyempre, gaya ng iba, we have to elevate, you know? We have to elevate, kumbaga. So, anyway, Rolando D, and ito rin yung isa sa pananaw ko na mananalo siya kay Paulie Malignaggi. Because Paulie Malignaggi, and may dahilan 'tong sabihin ko, kasi sasagutin ko kung naniniwala ba ako kaya na talunin ni Rolando D yung mga world champion sa boxing. And you might be surprised with my answer. So, Rolando D defeated Paulie Malignaggi kasi si Paulie Malignaggi may be a two-division world champion, but not only he is old, he has brittle hands, and he is easily damaged. Okay? And he won. And that's exhibit number 1. Okay? Exhibit number 1. Now, ibang usapan na pag yung active professional boxer. Yung American, sa tingin ko, ito sabihin ko sa inyo ha,
Rolando D versus Amir Khan, if it happens, Rolando D can knock out Amir Khan. No, and with all due respect to Amir Khan, if this is boxing fight, he's gonna win. But this is bare knuckle, and let me tell you why. So Amir Khan, eh, allegedly, Amir Khan mabilis, magaling, pero glass chin. Ang pag matamaan yan lang, isa lang ang kailangan ni Rolando D. Tapos yan. Isang matamaan lang niya. And Rolando D, deceptive yung speed niya. Kala mo bagal kasi ang laki ng katawan pero may mabilis. Okay? And I'm saying this objectively. Now, Rolando D even went on and then may mga lumalabas pa na mga poster ngayon. May mga nagagalit din kay Rolando D. Ito ang sinabi ni Rolando D. Tatasan na dito. Sana. May mga sinabi siya, natutuwa ako na nagagalit daw yung mga tao sa kanya kasi parang sinasabi niya kaya niya talunin sina Floyd Mayweather. And I will tell you this, I think he can. Yes, he can. Explain ko lang Explain ko and pwede kayong mag-disagree sa akin. Bare knuckle, while it's boxing, it has, kumbaga, may rules na kakaiba. And hindi lang rules ang kakaiba. They don't use gloves. So have you tried, nasubukan nyo na ba, na sumuntok ng malakas ng may gloves? Okay? Kahit sa ano na lang, sa speed bag or sa tao. Suntokin nyo ng malakas. Okay? Tapos sumuntok kayo ng malakas using the bare knuckle sa isang tao. Bang! Okay? So isipin nyo siguro, babaksak yung kalabang ko pag bare knuckle. Ngayon, isipin nyo yung side na to. What will happen to your hands? Ako, hindi ako boxer. Naka-gloves ako, nakasuntok ako sa coach ko, sa ulo, with the gloves. Nanginig yung dito ko, sumakit yung dito ko. Isipin mo na lang kung boxer ka, na malakas ka sumuntok, pero hindi sanay yung knuckle mo na tumama sa buto. Nadudurog yan dito mo, may injured yan. Okay? And not all boxers are, kumbaga, handa sa mga duguan ng kamay or mga mababasag yung kamay nila. So, it takes years. Kita mo yung kamao ni Rolando D at saka built ni Rolando D, parang tangke So, kumbaga, they may have the skills, but is their body built for bare knuckle? Iba pa rin Kasi yung sanay ka suntukin ng gloves at sanay ka rin suntukin ng buto na tumatama sa'yo, it's different. Di ba? Dugo, siguradong may dugo. Halos laging may dugo sa bare knuckle. Boxing is different. Mas purely science and technical yung boxers kasi makaka-repeat na suntok ka you can win by points by repeating bang bang. Okay? Pero sa bare knuckle, parang ilang beses mo lang matamaan ng solid yung ulo, baka bumaksak na So that's Now, ngayon sabihin naman nila, sir, tatakbuhan lang yan ni Floyd Mayweather. Triangle kaya yung yung cage. Yan ang mga hindi naiintindihan ng tao. So, pag na-corner mo yan sa triangle, mas mahihirapan gumalaw yan. Tsaka, nakita nyo ba yung picture ni Rolando D? Nanonoro si Rolando D. And I think that's allowed. Nanonoro si Rolando D, Nanonoro siya And that's something. Kita mo naman, bare knuckle, as in yung kamay. Di ba? So, if you look at that, mas maganda kung makita yung kamay ni Rolando D. Yung kamao pa lang ni Rolando D, tsaka kamao ni Polly, magkaiban. Si Floyd Mayweather, allegedly, grant pa nga yung gamit niya para protektado yung kamay. Ang mga boxer, pinoprotektahan maigi yung kamay nila kasi yan ang kanilang investment Di ba? So, bare knuckle is different. You have to develop that ito rin, hindi lang tibay ng muka. So, all I'm saying is that my argument si Rolando D. Of course, pwede pa rin manalo si Floyd Mayweather, but to answer the question, kaya niyang talunin. Patamaan niya ng isa yan And that's the difference. Maduguan yan.
Oh, yakapin niya yan, i-clinch niya ng i-clinch, papaano patatakbo yan? Hindi katulad sa boxing, hindi katulad sa boxing 'pag nag-clinch ka yung referee papahintuin ka, eh. Eh, dito mag-clinch ka tapos sumuntok ka lang ng sumuntok papayagan ka pa rin, eh, and we've seen that. So, yan yung point ni Rolando D. Okay? So, can we move on? Can we move on? Let me know if you agree with me. Last but not the least, pero bago pala yan, gusto ko lang sabihin, no? Ryan Garcia versus Conor Ben would be happening September 19, no? Magandang laban to. Ryan Garcia, Conor Ben, mapapalaban. Di ba Zuffa to si Conor Ben? So, very flexible pala ang Zuffa. Ibig sabihin, Zuffa, parang alam ko may belt pa yata to eh. Double check ko lang ha. Ryan Garcia, Conor Ben, T-Mobile Arena. Di ba dito rin yung kay Canelo? Baka WBC belt. Ryan Garcia kasi is WBC eh. So, ibig sabihin nito, Dana White is gonna be working with WBC. That's weird. Thought he doesn't want to, but okay. Ito pala yung big fight for this weekend. So, but hindi natin mapapanood. Ito po yung kay Alexander Usyk at kay Rico Verhoeven. So, this is that fight. Itong laban na ito sa Egypt mangyayari. Na swerte ni Showbiz the Adult kasi na-sponsoran siya ng The Zone. This one is also, I think, one-sided. I think Usyk is gonna win this one for sure. WBC World Heavyweight. Who's this guy? He's not even a boxer. So, ito yung argument na pwede nating same as with the bare knuckle. No matter how good you are in the sport that looks alike, bare knuckle or boxing, it's not the same sport. There's a different rule. You've trained so much in kickboxing kasi legend daw ito, malaki. But again, fighting is fighting and may fighting spirit siguro to. And makatama siya siguro, that could change the game. And so, there's always a chance. Basta sumusuntok, di ba? Yun naman talaga, if you're punching, and then you get a chance. Okay? Umaraw na. Okay. So, Rico is gonna win. And, bago yan, last na, hindi ko alam kung nakita nyo, may sinampal si Clarissa Shields sa MVP. Si Alicia Baumgartner sinampal niya. Tapos binan siya ng MVP Most Valuable Promotions ni Jake Paul. So, bagong ligo kasi ako kaya yung buhok hindi nakaayos. So anyway, ito na, pag-usapan na natin. Ito ay medyo nagulat ako sa pinost ni Carla Miss Wonderboy Martin, but naintindihan ko siya. And I will say it right now. I think he deserves better talaga. I think even the promoter, yung local promotions, yung mga kaibigan natin, pati sila, I think is a little bit frustrated with what happened. From what I've heard from them, na kinausap ko na sabi ko bakit dito? Akala ko sa sa gym ng Navy because merong gym ang Navy na doon ginanap dati yung boxing ni Jeremy ng Kahas at may ilang boxing. Aircon yun, maganda yung lugar na yun. So, to my surprise, ginawa sa isang basketball court, maraming puno, tas medyo, at in general, hindi kaya-aya yung lugar, especially for a fighter like Carla Mes Martin. Now, I don't know kung anong nangyari, bakit nag-post siya ng ganito publicly. But I felt it's because sa kanya nabuntong yung galit or yung pambabash, yung pagkikritics ng mga tao regarding his fight na tinatawag na pambarangay, na tinatawag na bakit ganun yung laban, contender na siya. So, hindi naman kasi dapat siya ang binabash. Hindi dapat siyang kinikritics kasi hindi naman siya yung promoter. I mean, just being honest. So, siya ay lumalaban lamang. And again, he deserves a better venue than this. Hindi naman siya 10-0 or nagsisimula pa lang. He's rated already. So, yun lang masasabi ko. So,
we should stop bashing Carl James Martin because of that. And we should also, and si Martin kasi ilang beses ko na rin nakausap, so I do not know yung team niya kung why he hasn't had the legitimate big fight. And they know this. Titingnan naman natin yung backtrack. Kailangan talaga niya makalaban na ng matindi. Na makalaban man siya sa ibang bansa, kailangan makalaban siya ng either sandihado or at least 50-50. Lamang siya eh. So, dito kinall out niya na yung mga promoter and Mr. Sean Gibbons na sinabi niya na-appreciate niya yung effort but hindi siya pwedeng magkunwari na acceptable yung nangyari. So, sinabi pa nga niya dito, I did not wait 7 months for a fight to be staged on a basketball court without a dressing room and me left waiting under a tree. So, this is totoo naman. Bilang meron na kasi siyang value eh. Pwede na rin siya magsalita. Okay? So I'm speaking up because my supporters saw what happened and once again, critics are having a field day at my expense. Yun. Totoo rin, siya yung napagbunto na ng mga critics, which is hindi dapat. So sa mga followers ko, dapat hindi siya talaga. Hindi naman siya yung promoter, hindi naman siya yung naggawa ng venue eh. At this point, I do not know what comes next, but one thing is certain, I'm deeply disappointed. And this was May 19. May 21 na ako nag-react. I thought, so seryoso sila, hindi sila nagbura, and it sticks here. Maraming makanood na dito. Ang dami na rin nag-reshare na mga, or nagawa ng content na mga content creator. If this statement hurt feelings, I apologize, but understand that I'm also hurt, especially my team, my family, and the fans who continue to support despite everything. So nasaktan sila. And, I've done my part through 28 fights and nearly 10 years as a professional. I believe I have earned the right to pursue the best possible fights and opportunities moving forward. All for my family and the supporters who stood by me through every high and lows, who never losing faith in me during the hardest moment. Sabi niya dito, to all my supporters, my team, and my beloved province of Ifugao, thank you for continuing to stand with me. Your unwavering support gives me strength to keep fighting no matter how difficult the journey becomes. So yeah. So 33K, 168 comment, 824 or 820 likes. So ay naintindihan ko now. Obviously, itong statement na ganito would certainly potentially disappoint, of course, Sean Gibbons and the promoters. So I don't know how they bakit nila inisip na mag-post. Certainly I understand it. But I don't know, maybe they could have said it to Sean Gibbons and the promoters, how upset they are. Pero sa tingin ko, naintindihan ko kasi yung mga bashers hindi tumitigil eh. So I'm here to educate din naman. So siguro I'm just trying to help Carl James Martin say sa mga fans na hindi niya kasalanan yan. Yun lang masasabi ko sa inyo guys. So stop pansin nyo guys ha. Wala kasi ako eh. I'm independent eh. I support everyone. Again, if it's wrong, wrong. If it's right, it's right. So we just want to make sure we place the right comment to the right thing or the right people. And Carl James Martin doesn't deserve to be bashed for the thing that he didn't do. In fact, he put up a great performance. Yes, it's one-sided, but still, kung ano yung hinarap sa kanya, yun ginawa niya. So, tinalo niya. So, yun lang naman ang hinihingi niya eh. Mabigyan siya ng laban na matutulungan siya umangat. Hindi yung ganito. So, it has been a while. So, for me, ako actually, I think he has negotiation with Sean Gibbons. I don't know how Sean Gibbons would take this. Honestly, on his side, and then the promoter, syempre medyo napahiya yung promoter sa sinabi ni Carl James Wonderboy Martin. Pero I think Carl James Martin would garner interest with different promotions. And may mga nag-comment pa nga na Zuffa Boxing. Sa Zuffa Boxing, yan, Carl. Kaso sa Amerika natitira yan, dapat.
But Zuffa Boxing will give you hard fights every time. Like itong kay Mark Magsayo. And he might go directly there or he might go other promotions. So I do not know how this would how would Sean Gibbons and Empry team would take this, because certainly this is also a call out for them. Pero tama din naman siya. Yun lang. Ano kayo guys, ano sa tingin nyo? And so I wanna apologize dahil hindi ako masyadong nakagawa ng mga podcast or update na ganito lately. But please, if you share this, if you like this, please let me know sa comment section. And again, we'll try to be as consistent as possible. May tissue pa pala ako dito. Medyo gigising ko lang kasi. So, yun guys, let me know sa comment section. Pa-share na lang po. Let me know what you think about Rolando Disclaim kay Casimero. Ititigil niyo pa muna yung pagbabash. Hintayin na lang muna natin yung timbangan tsaka laban. At syempre yung issue kay Carla Miss Wonderboy Martin. Let me know sa comment section guys.